Eto, baka tumaas ang kilay nyo, matawa kayo, or magalit kayo. Abay, sinabi pala ni Vice President Sara Duterte na kinukumpara niya si yung kanyang ama, dating Pangulong Duterte, kay dating Senador Ninoy Aquino. Baka daw magaya kay Ninoy Aquino. Wow! Sandali, pakinggan po ninyo ito. At sumagot ang Malacanang dito dito sa briefing sa Malacanang with Undersecretary Claire Castro. Pakinggan niyo itong sagot. Ano daw, may malaking pagkakaiba si Duterte at dating Senador Aquino. Good morning po, Yusek. Sa pagtitipon din po sa the Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Wow. Inahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Wow, tindi. Ayan Ayan ang sagot ng Malacanang tungkol sa isyu. Ang layo naman talaga. Si Ninoy Aquino noong August 21, 1983, doon po sa mga kabataan, baka hindi pa alam, ay napatay sa Tarmac International Airport nang dumating ito ng bansa. Until now, hindi malaman kung sino ang mastermind. At yan ay isyong pampolitika. Si Ninoy Aquino, walang kasong may kaugnayan sa paglabag sa karapatang pantao. Wala hong ibang kasong kriminal si Ninoy Aquino noon, kung hindi siya naging kalaban lang ng Marcos Administration Senior noong mga panahong yon, ilang dekada na nakakalipas, dahil siya ay isang oposisyon. Pero wala siyang kaugnayan at walang kaugnayan ito sa human rights violation na ginagawa ni Ninoy. Di ba? Ngayon, si Duterte kaya nakulong at napunta sa ICC, first time sa kasaysayan ng politika at dito sa ating bansa na ang naging presidente ay nakulong sa ICC dahil sa crime against humanity, murder, torture at iba pa, na merong 30,000 more or less ayon kay Secretary Remulla ng DILG na mga nawalang buhay sa ilalim ng Duterte administration. Yun ang dahilan kung bakit nakulong si Duterte. Si Ninoy ay nakulong ng araw dahil kalaban sa politika. Pinadala sa Amerika para magpagamot. Nung gumaling na, nung bumalik dito, nawala naman ang kanyang buhay. So malayong malayo. Sa mga Duterte, sa mga Dilawan, Piklawan, Liberal Party at mga nagmamahal kay Ninoy, bayani sa kanila si Ninoy. Pero sa tingin ba ninyo, tinuturing ba ng DDS na bayani si Duterte? Tinuturing ba ni Sara Duterte na bayani ang kanyang ama? Kaya huwag na daw para mag-ambisyong umuwi dahil baka magaya kay Ninoy? Anong tingin niya sa Marcos administration ngayon? Gumagawa ng labag sa batas? Malayong malayo ang Marcos Jr. administration kaysa sa Duterte administration. Kung ang ating pagbabasihan ay human rights violation o pagsunod sa batas. Si Duterte ay abogado, dapat siyang nangunguna na sumunod sa batas. Itong si Pangulong Marcos hindi abogado, pero siya nagpapatupad ng rule of law. Anong nangyari kay Sara? Hindi ba panlilin lang yan? Pagbubuli para magalit ang mamamayan sa ating administrasyon? Nandun siya sa Netherlands.
nagpapa-interview at sa harap ng mga Pilipino at international media ay sinasabi ito. Wow! Hindi ba paninira na naman yan sa ating gobyerno? Ito nga lang po ang isa din sa mga kaibahan kay Ninoy at dito po kay Digong. Kapag po itong si Digong, let's say si Digong ay lumapag na sa tarmac ng NAIA at merong gumurgur, tingin ko marami po ang matutuwa. Marami po ang magse-celebrate. Marami po ang mas makakahinga ng maluwag. Hindi katulad nung panahon po na nagurgur itong si Benigno Aquino, marami po ang nagdalamhati. Mas marami po ang nakisimpatya at mas marami po ang kumbaga nalungkot. Diba? So malayong malayo. So dun po sa pagiging politiko ni Benigno Aquino the third, marami po ang nagmamahal. Dito po kay Digong, tingin ko meron din namang mga nagmamahal, may mga supporter, pero hindi po kaya na mag-people power. Kay Ninoy, ito ang naging dahilan kung bakit po nagkaroon ng people power. Ngayon, kapag po itong si Digong ay nagurgur, nangyari kay Ninoy, magkakaroon po ng katahimikan sa ating bansa at hindi po makakapaglunsad ng people power ang kanyang mga panatiko, ang kanyang mga engot na DDS kasi po kukonti. Diba? So, yung po kasing nag-people power noon para sa kalayaan, para sa EDSA People Power Revolution ay nasa 3 milyong Pilipino. Dito po sa ating bansa, ang tingin ko ay ang mag-people power baka po hindi umabot ng 3,000. Doon sa EDSA. Kasi ang seat of power ay nasa Luzon. So kahit po mag-people power sila sa Cebu, sa Davao, kahit na 1 milyong tao ang mag-people power sa Cebu or sa Davao, wala pong mawawala sa pwesto. Mananatiling ang Pangulong Bongbong Marcos ang presidente. So ano ang kailangan nilang gawin? Kung mag-people power sila, let's say nagurgur si Digong at sila po ay maglulunsad ng people power, kailangan yung mga followers nila, mga taga-suporta ni Digong from Davao and Cebu, dali nila doon sa EDSA. So, paano po nila dadalhin sa EDSA yon? So, kailangan po nila umarkila ng barko, eroplano, spaceship. Di ba? Para po madala yung mga supporter doon sa Luzon. At doon po maglunsad ng people power. So, napakalaking gastos po. Ang tanong, kaya bang gastusan yan ng mga DDEBs, ng mga Duterte, na dalhin ang kanilang mga taga-suporta doon sa Luzon? Hindi po. Siyempre, hindi po kaya. Hindi nila gagastusan yan, di ba? So, di ba, mas magiging tahimik po ang Pilipinas kung mawawala si Digong. Hindi katulad kay Ninoy Aquino na nagkaroon pa po ng people power. Yun lang po yung opinion ko. Trabaho ba ng elected Vice President ng Pilipinas na sirain ang ating gobyerno sa labas ng bansa sa ganyang klaseng pagdududa na malabo pa sa sabaw ng pusit mangyari? Kayo ba'y nakakita na ng sabaw ng pusit? Di ba napakadilim nun? Napakaitim nun? Ganong kaitim? Ganong kalabong mangyari? Yung sinasabi niyong baka magaya si Duterte kay Ninoy Aquino. Aba, malayong malayo naman, huwag naman nyo magkaiba. Si Ninoy ay kalaban lang sa politika ng Marcos Sr. noong panahong yon, 1970s, 1980s. Si Duterte hindi itinuturing na kalaban ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. Si Duterte ay pinapanagot lang sa ICC ng mga Pilipinong naging biktima niya, kamag-anak ng biktima sa kanyang tokhang operation during Mayor at saka Duterte administration sa nakalipas na 6 na taon. Yun po yung issue dito eh. Iba talaga ang hugot nitong si Sara. Kakaiba. Yan ba ang gusto nyo na maghawak ng ating bansa?
na malayong-malayo ang ibinibintang at sa pantaha na kasiraan ng Pilipino at kasiraan ng Pilipinas at ng Philippine government. Kasi pag sinabi mong magagaya kay Ninoy, karahasan yon. Pag sinabi mong magagaya kay Ninoy, ay buhay ang nakataya doon. Sa tingin ba niya kung babalik at makakabalik si Duterte, may magtatangka ba sa buhay niya? Wala. Kung nandito nga siya sa Pilipinas na kaliwa kanan, nagrarally siya nung mga nakaraang taon. Kaliwat kanan ng mga press conference at kung ano mga panlalait, pambabastos kay Pangulong Marcos, wala namang naging threat sa kanya eh. Bakit ngayon na siya pinapanagot sa magitan ng rule of law at mga batas? Dahil Pilipino ang complainant before ICC, ang papalabasin, huwag na umuwi dahil pag umuwi baka magaya kay Ninoy. Anong klase naman yan? Anong klaseng argumento yan? Anong klaseng paliwanag yan? Yan ba'y paliwanag ng isang matinong opisyal ng bansa? Yan ba'y paliwanag ng isang tao na may pagmamahal at malasakit sa Pilipinas? Nagtatanong lang po ako. Hindi ba kailangan ang dapat nating igawin at ipromote sa international community ang katahimikan, kapayapaan ng Pilipinas? Yan ang obligasyon ng bawat Pilipino. I-promote ang kabutihan kaysa kasamaan. I-promote ang kabutihan kaysa sa negatibo. Bakit ganyan yung Vice President na si Sara Duterte? Hindi po yan maganda para sa business, security, at imahe ng bansang Pilipinas at ng mga Pilipino. Kung itinutulad, inahalintulad ni Sara ang kanyang ama kay Ninoy Aquino. Ulitin ko, malabo pa sa sabaw ng pusit mangyari ang sinasabing yan. Please like and share ng video ito. Actually, hanggang ngayon nga po ay palaisipan pa rin po kung sino po ang nagpagurgur kay Ninoy. Pero meron pong mga teorya na lumalabas, lalo na noong kapanahunan ni Cory, na meron pong mga nagsasabi na ang gumawa daw po ng paggurgur kay Ninoy Aquino ay walang iba kung hindi rin po ang mga Aquino. From the circle of their family lang din ang gumawa daw po. At kaya daw po ito ginawa ay para daw po makinabang ang pamilya Aquino at ginawang presidente etong si Cory. At nakita naman natin na after na mawala nitong si Ninoy Aquino ay naging presidente nga talaga si Cory. So parang ang naging ginawa po nila ay parang ito yung naging kumbaga kapalit ng tagumpay ng mga Aquino para mawala lang sa pwesto etong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na etong si Ninoy Aquino ay parang ito ang kanilang naging, di ba, parang sacrifice para sila po ay manalo sa usaping politikal dito sa ating bansa. Noong pong panahon ng Marcos, Marcos Aquino, yan yung dalawang dating magkalaban na pamilya o magkalabang pamilya sa politika. So, baka yun po ang mangyari din kay Digong. Para maging presidente ang isa sa kanyang anak, di ba? Kaya siguro nila pinipilit na maibalik dito sa Pilipinas, para po ganun ang gagawin nila. Kasi kung mapapansin po ninyo, ayon po dito kay Sara, yan po nga words na yan, yung mga usapan nila na yan, ay nangyari doon po sa Hong Kong. Kung hindi ako nagkakamali, kasi yun yung parang pagkakaintindi ko correct me if I'm wrong. Sinabi to ni Sara at yung kwentuhan nila ay doon sa Hong Kong. Na kapag umuwi, baka maninoy siya. Pero tumuloy pa rin si Digong. So, ibig sabihin, kung meron pong gagawa ng masama dito kay Digong, 'di ba? Ay dapat nung siya ay umuwi from Hong Kong. Kasi napaka-open nun. Pero 'di ba, wala pong nagtangka, walang kahit isa man lang na gumawa ng paraan para masaktan si Digong. Bagkus, siya po ay buhay na nadala doon sa dahig at ngayon po ay inihaharap na po sa paglilitis para sa kanyang kaso doon sa ICC. So, yung sinasabing baka maninoy, wala from the side of the government. Wala sa side ng mga nandito sa Pilipinas.
wala sa side ng mga taga law enforcement. So, saan galing yun? Saan yung hugot na yon ni Sara Duterte? Baka nga po, eto, yung naisip ko, baka yung gusto niya na mangyari sa kanyang ama ay katulad kay Ninoy. Siyempre nga naman, kung sakali na may mangyaring masama kay Digong sa panahon ngayon na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang grabe kung tuligsain dahil po sa pagkakahuli kay Digong. Let's say kung talagang mapauwi si Digong, which is very malabo, malabo pa po sa sabaw ng adobong pusit, ang pagkakataon na si Digong ay maibalik dito sa Pilipinas. Napakalabo po. So kung sakali na mangyari yan, at si Digong po'y mapauwi, baka siya ang maging sacrificial lamb para makabalik sila sa kapangyarihan. Siyempre nga naman, kapag ang ating Pangulo, di ba, ngayon, may mangyaring masama kay Digong, ang Pangulo natin ay si PBBM, grabe ang simpatya na makukuha po ng mga Duterte dahil po may nangyaring hindi maganda kay Digong sa panahon ni PBBM. Pero malabo nga po mangyari yan. Kasi nga po si Digong ay nandoon na po sa ICC at wala pong pakialam ang ICC kung ano man po ang isyung political dito ni Digong sa ating bansa. Kung ano man po ang inihiyaw, kung ano man po ang mga pinagsasabi ng mga supporter ni Digong doon sa labas ng ICC Detention Unit, doon sa ICC o kung saan man sila doon sa Dahig, wala pong pakialam ang mga maestrado ng ICC, ang mga judge diyan, wala po silang pake. Kahit ano pa po ang issue na politikal ng ating bansa. Dahil sila po ay magbabase sa mga ebidensya po na ibibigay ng mga prosecutor. Hindi po sila magbabase sa kung ano ang nangyayari sa isyung politikal ng ating bansa. Kaya po yung pagkukumpara kay Ninoy Aquino, baka kay Sara lang yun. Yun yung ginamit niyang word. Pero ang gusto niya lang talagang sabihin ay magurgur. Pero yung magurgur si Digong, kumbaga, ay wala po itong kapararakan, wala pong maitutulong sa bansa, at wala rin pong magiging magandang epekto sa ating bansa. Bagkus, kung yun po ay mangyari, yan po ay sarili na lang kagustuhan siguro ni Sara Duterte to gain the power, to bring back the power to their family. Yun lang po yun. Ginamit niya, wala lang siguro siya maisip na word, yung gurgur, di ba, hindi niya magamit. Kaya ang nasabi niya na lang ay maninoy. Kumbaga, si Digong ay magiging, kung let's say, matulad ang nangyari kay Ninoy, hindi siya malalagay sa pera. Si Ninoy nalagay sa pera. Hindi po siya magagawaan ng rebulto sa Luzon. Baka doon lang po sa Davao. Meron ako nabasang isang comment na sabi, kapag daw may nangyaring hindi maganda kay Digong, paggawaan daw ng rebulto doon sa Dolomite Beach. Inilinis nga yung Dolomite Beach tapos lalagyan niya ng basura. Diba? Yun lang yung yun lang yung aking palagay, yun lang aking punto o opinion ko. Nilinis po ni Digong ang Dolomite Beach, ang Manila Bay, tapos lalagyan nyo na naman ng basura. Yung basura na masakit sa mata na hindi po maanod basta-basta ng mga bagyo o ng malakas na pag-ulan. So, para saan pa nilinis ni Digong ang Dolomite Beach kung lalagyan din naman ng basura? Diba? Kaya po, siguro, wag na doon. Sa iba na lang. Siguro sa Davao, pinaka-mainam na doon sa Davao kasi doon naman maraming siyang taga-suporta. Siguro baka sa Cebu, may maglagay din ng rebulto. Doon sa Karkar, maganda doon. Maganda doon sa Karkar. Napunta na ako doon. At doon sa may Cebu, siguro doon sa may ilalim ng tulay, mataas yung bagong gawa. Siguro sa ilalim ng tulay doon. Para pag may dumadaang mga barko doon, diba, meron silang sasaluduhan. Yung mga balsa. Yung mga barko na dumadaan doon. Diba? Yun yung mga magandang lagyan ng ng rebulto ni Digong. Pero kung sa Maynila po, wag na natin babuyin. Nililinis nga eh. Diba? So,
pinakapunto lang po dito, si Ninoy Aquino, nung pong nawala, marami ang umiyak. Marami ang nasaktan sa nangyari. Marami ang nawalan ng pag-asa sa nangyari. Marami po ang lumabas at ipinakita nila ang kanilang pagkakaisa para mawala ang sinasabing diktadorya ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon. Ngayon, kung dito po kay Digo mangyayari yan, meron pong mangyayari sa kanya sa NAIA, malabong palitan yung pangalan ng NAIA. Malabong gawin itong Rodrigo Roa Duterte International Airport. Malabo po. Kung mangyari man yan, maninoy si Digong, yung pong mga nawalan ng pag-asa noong panahon ng kanyang pamumuno, panahon na pinatupad niya ang mga EJK, ang mga reward system. Nung panahon ni Ninoy, marami ang nawalan ng pag-asa nung nawala si Ninoy. Pero yung dito kay Digong, kung mangyari yan, marami po ang magkakaroon ng pag-asa at mas marami po ang mabibigyan ng hustisya. Yung 30,000 po na mga Pilipino na naging biktima po ng EJK, di ba? Wala mang pag-asa na sila makabalik pa dito sa lupa, pero di ba, nabigyan sila ng hustisya. So yung pag-asa po ay nandoon pa din. Makakapagbagong buhay na sila, matatapos na ang kanilang mga problema sa buhay. Kumbaga yung dinanas nilang bangungot, maaaring mawala na po. Kasi napagbayaran na nung salarin ang kanyang mga kasalanan. Di ba? Kaya napakalayo napakalayo. Milya-milya ang layo, Ninoy. Di ba? At Digong, di ba? Parang ang pangit. Digong International Airport. Ang pangit, ano? Sa totoo lang, hindi naman po lahat ay bayani ang tingin kay Ninoy. Merong iba na ang tingin kay Ninoy ay hindi po bayani. Di ba? Pero nakakasigurado tayo na malayong malayo ang isang Digong Duterte kay Ninoy. Di ba? Sa pananalita pa lang, sa kilos, sa pamilya, di ba? Malayong malayo. Diba? Hindi po magandang magkumpara. Hindi po magandang sabihin na baka maninoy ka, di ba? Pangit Pangit pakinggan kasi si Ninoy hindi man bayani sa lahat pero siya po ay naging bayani sa mga taong sumusuporta sa kanya at alam kung ano ang kanyang mga nagawang mabuti para sa ating bansa at ang kanyang pagtatanggol sa kapayapaan, sa kasarinlan at sa pagiging malaya ng mga Pilipino. Pero nung panahon ni Digong, hindi po natin naranasan yun. Wala pong demokrasya nung panahon ni Digong dahil kapag ikaw ay na-issue sa usaping pulburon, di ba, sigurado na merong kakagad paghuhukom na hindi dumadaan sa due process. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Testing lang naman natin to kung okay yung walang ilaw. Yung white screen lang yung nandito sa ating harapan. Tingin ko parang okay. Malinaw. Bye-bye po.